Hello guys, welcome back to my video again, part 2 po. Ito po yung part 2. Ito po yung karugtong ng video natin na sa tutorial natin ginawa ng part 1. So po ito, pakikita ko po sa inyo ngayon kung paano ang mga gamit nito at kung paano gumagamit ito. Ngayon medyo makikita nyo ito, itong watt meter na to, nakapatay siya. Pero naka-open na po yan, Yan. Ngayon po, sa pagse-setup nyo po ng solar setup, huwag nyo po munang ikakabit yung solar panel na sa itaas kapag po mag-installation na po kayo ng solar setup ninyo. Ganito po, ito po yung MC4, ito po yung sa solar panel. Kailangan po yan is nakaupo to, nakaupo yan. Yung mga yan. I-off po muna natin, no. Ito pong MC4 na po yan. Ito po yung naka-connect dito sa MCB na papunta ng MPPT. Kasi battery, brake, MCB para po sa battery charging ng battery. Yan po. Kapag po bago po kayo mag-install ng solar panel, bago niyo po ikabit yung yung MC4 sa solar panel. Okay, kinakabit nyo po ito dito po sa MCB. Siguraduhin nyo pong naka-off po ito lahat. Lahat po yan. Kailangan po naka-off yan. Yan. Katulad rin ito. Naka-off rin ito. Yan. Naka-off po siya lahat. Ngayon po, ikabit nyo po muna yung connection ng MC4 dito po sa MPPT. Tapos, ganun rin po ito. Connect nyo. Ikabit nyo muna sa battery. Yung wire, yung mga wire niya, positive, negative po. Huwag nyo kalilimutan yung positive, negative. Huwag nyo pong pagbabaliktad rin kasi po, pagka nagkaroon po ng baliktad na kabit, minsan na-apektuhan po yung BMS ng battery natin. Kaya yun po sa pag lana, in-open nyo. Yan po yun. Ngayon po, pag naikabit nyo na po yung MC4, yung input niya, output niya, pag ganun, pa-input yan pa-input, output, yan po yan. Labas niyan. Pag naikabit nyo na po lahat yan, pati yan, nakakabit nyo, naikabit nyo na yung paano kinakabit to. Ito po wire na ito ay 220 po. Ito po yung 220 na lumalabas. Input, output po. Yan po yan. Yan yung pupunta dito sa ATS. Ito po 220 po yan, 220. Pag ito po yung nakabukas, huwag kayo magkakamaling hawakan yan. Pwede pong balutan nyo yan ng electrical. Babalutan ko pa rin naman yan ng electrical para pinakikita ko lang po sa inyo. Ito po yun. Pag ito po yung na-open na, nag-o-open po ito kasi 220 volts po ito Itong watt meter. Ito po. Kapag nakabit nyo na po itong, nakapagbuo na po kayo ng setup, ganito po yan. Halimbawa, naikabit nyo na itong battery, nakabit nyo na rin itong watt meter dito sa 220, tapos nakapagkabit na rin po kayo nito. Ito po kasi yung para sa inverter para dito, ang labas 220. Ito po yun. Ito po yung dito. Ito po yung nakakonect sa ATS natin, yung automatic switch. 220 na po yan. Ang papasok dyan, ang input niyan. Ito po yung output niya. Ito po yung output na papunta doon sa transformer natin doon sa may panel box. Ito po yung nakapasok. Tapos ito po yung kuryente sa poste. Input, output. Ngayon po, pagka po ito, naka-R, ibig sabihin nakalagay siya sa R sa reserve sa may poste, ang gumagana po yan yung nasa poste. Pakikita ko po sa inyo kung paano po lilipat ito. Makikita nyo, pag inopen ko po yung solar, makikita nyo kung paano po ito lilipat dito. Makikita nyo, ilaw po yun dito. Ilaw po yung indicator yan, ilaw. Mamaya pa, ayan ako sa inyo. Ngayon po, pagka po, halimbawa na ikabit nyo na po yung MC4 nyo, yung MC4 nyo na ikabit nyo po yan doon sa solar panel nyo, mas maganda, naka-off po ito. Bago nyo ikabit po yun doon, disaksak lang naman yun yung MC4, sasaksak nyo lang. Para iwas po yung yung disgrasya sa mga gustong mag-DIY. Ito po, kaya ko lang po yun. Ito po ang SPD. Ito po tinatawag na Surge Protection Device. Ang gamit po nito, para po pag kumikidlat, maiwasan yung
masunog yung setup ninyo. Maapektuhan yung yung mga system nyo, yung solar setup ninyo. So, makikita nyo itong blue na ito. Hindi po siya kasi may dalawang klase pong pagkabit ng para protection po sa kidlat. Yung wire na nakakabit mismo sa frame ng solar panel. At ngayon po, meron po tayo, ito po yung bagong device ngayon na SPD. Ngayon, yung SPD na to, po yan, makikita nyo po ito. Itong wire na dito, yung unang screw, may may naka-jump siya ganyan. Tapos yung sa pangalawa, naka-jump rin siya sa pangalawa. Ngayon. So, naka-connect siya rito sa positive, negative ng MC4 natin, yung wire na galing sa solar. Para ngayon, kaya po nakaganyan siya, naka-jump siya, para kung kumidlat, ito muna ang tatamaan. Pag tinamaan nito, medyo safe to po yung mga device natin. Mag-trip lang po ito. Hindi po masisira yung setup natin. Yan po ang kahalaga ng SPD. At meron rin tayo tinatawag na portable extinguisher. Ito po portable extinguisher nito, nabibili rin po yan sa Shopee. Meron rin po yung ini-spray. At ito po, meron rin po yun na parang powder siya. Na foam powder siya, ganun. Ngayon po ito, pagka meron dito, nasunog o nag-apoy, at na-detect po ng sensor, automatic magbubuga siya. Bubugahan niya po ito para patayin yung apoy. Yun po ang kagandahan niya. Dalawa po yung ginabit, isa rito, saka isa rito. Ito, protection to dito, saka dyan, kung saan man. At dito, nasa setup ninyo po kung paano nyo i-discard yan, kung paano nyo ilalagay tinatawag na portable extinguisher. Yan po, ito po yun. Papaliwanag po sa inyo, i-open na po natin. Kapag ikabit nyo na po lahat yung sa solar panel and C4, lahat na po ng connection dito, ang una nyo pong i-open na breaker, wag po ito. Ito po sa battery. Kasi po, ito po sa battery ang una. Para po mag-open to. Bago po itong sa solar panel. Kasi pag po inunan nyo po sa solar panel, nagkaroon po siya ng voltahe doon, at inopen nyo at mas malakas ang voltahe ng battery, magsasalubong po, masisira po yung MPPT nyo. Yun po yung nakita kong na may naranasan na po na sa mga unang nakita kong meron ako napanood na nagbablog siya tungkol rin po sa ganito, nasisira po talaga. Kaya uunahin po natin i-open ngayon yung sa battery. Makikita nyo po, pag open ko nito, magkakaroon ng indicator dito ng voltahe ng niya. Apo, unahin natin po sa battery, open po natin, nakita niyo po yan. Kung nakikita niyo yung ilaw yan, may ilaw na siya. Yan, tinatawag niya yun sa battery, wala pa po yung sa solar kasi nga, hindi pa naka-open. Bago pa natin ngayon, pagka na-open na po natin, ngayon pa lang po natin i-open yung sa solar. So makikita niyo po yan, mga kababayan, ito po, meron na siyang indicator ng solar panel. Tapos yung battery, nagcha-charge na po siya niyan. Makikita niyo po ngayon ito yung amperahe na pumapasok sa solar charge controller natin. Ito po yung sa battery. Makikita niyo kung ilang voltage na po yan. Dito niyo rin po makikita yung tinatawag na init, yung Celsius. Kung gaano, makikita niyo rin po yan sa oras. Kaya po yung mga niyan. May mga tutorial ako sa susunod kung paano sineset up po ito. Pati ito pong LBD, yan po yan. Sa susunod na mga video ko, papaliwanag ko kung paano yan sineset up. Yung mga yan. Kasi po, pag bumili po kayo ng LBD, merong LBD, pag bumili kayo, activate na po yan. Ang labas niya po dyan is, na po, dito siya papunta sa 220 po siya. Para 12 volts cut 220. Yan makikita nyo. Pero kasi, may mga default po yan eh. Tuturo ko pa sa inyo kung paano i-default yan, kung paano siya i-activate. So ito ganito, naka-open na po tayo rito sa MPPT, pati battery activate na po ngayon. Ngayon po, ito po yung sa 220. Pag in-open natin itong sa 220, hindi pa naman siya gagana. Pwede rin ihuli natin, pwede rin i-open na natin siya. Para pag in-open po natin ito, automatic mag-o-open to. Ngayon, meron pong switch dito sa inverter. Makikita nyo ito kung ito'y naka-on. Ito kung naka-on to. Makikita nyo.
Aandar naman to eh. Makikita nyo, mag-iilaw na po yan pagka ito yung naka-on. Pwede nyo iwanan na naka-on, pwede nyo rin nakaiwan na naka-off. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pero hindi rin naman siya basta-basta masisira kahit naka-on siya. Ito po, i-on na po natin para mag-start na po siya. Opo. So, ibig sabihin, po, nakita nyo, umalo na sa solar. Ito, makikita nyo. Ito, nakailaw na siya. Itong araw na to, kanina nandito yan sa reserve. Ngayon, dahil binuksan na natin ang solar, hinat niya yung sa kuryente sa poste, ang pinasok niya ngayon ang solar. Ito po, makikita niyo po ngayon. Normal operation na po siya. Itong inverter na to, mayroon nakalagay caution, itong pure sine wave. Hindi aandar yung niya, baka pag nakabili kayo, magtaka kayo back dahil hindi umaandar yung pan, hindi po sira yun. Kaya po, baga meron nakalagay na caution na ganyan, ibig sabihin, yan, mag-on lang yung yung pan niya kapag uminit po tong inverter. Doon lang po aandar yung dalawa niyang pan. At meron po akong kinabit na extra pan para at least suporta siya doon sa inverter sa loob. Kasi yung sa mga hybrid, kung makikita niyo yung mga hybrid, malalaki siya. May pan po yun eh. Bolt po yung tawag doon. Ibig sabihin walang cover to. Sa loob no, naka-built-in na siya. Naka-built-in na siya. Bolt po yun. Ayun. Nakando sa loob may pan. So, ito kasi, dahil maliit siya, malaki rin naman to. Malaki, malapad rin yun. Malapad pa sa kamay ko eh. May cover siya. Protection siya sa mga parang, mga ipis o ano man. Hindi siya basta-basta mapapasok. Alikabok. Dati lang naman yan, lilinisin lang naman yan ganun. Kaya may cover siya. So, ito, umiinit to. Normal naman yung umiinit. Huwag kayong magdaga kung umiinit siya. Lagyan nyo na lang ng backup na fan. Ayan po. Ngayon po, nakita nyo po. Nung pag-open po natin to, pumasok na po yung 220. Yan na po yan. Handa na po siya. Pumalo na po yung sa solar. Ang ginagamit natin sa solar. Ngayon po, makikita nyo po kung ilan po yung ginagamit natin na appliances, yung watt niya, yung watts niya. So, siguro, ang nakabukas dito sa akin ay ilaw sa electric pan eh. Ngayon, ito. Kaya pakakabit ko sa inyo, makikita niyo rito, 87.7 watts. Siguro, ilalapit ko po, no, para makikita niyo. Medyo, para makita niyo, no. Yan. 87.7 watts. Yan po yung gumagana ngayon. Tapos ito po yung sa battery, sa MPPT, sa baterya. Yung po sa taas na yan po yung battery, yung nagcha-charge yung 13.5 volts. Yan po yun. Tapos ito po yung sa pangalawa niya, yan po yung sa solar. Yung 23.8 ampere, yan yung pumapasok po. Medyo hindi pa po malakas ang ang peak ng sun niya, medyo mahina-hina pa rin ng konti. Depende siguro sa ng ating ngayon weather natin. Yan po yung 100%. Yan po yung time. At makikita nyo rin po dyan yung Celsius yan. 60.1 Celsius. Yan po yan. Isa natin ngayon. Ito po yung sa watt hour natin ngayon. Ito po yung sa LBD natin, yung low voltage device. Yan po yung SSR relay. Solid state relay. Yan po yung nagka-cut. Kapag ito'y bumaba na ang voltahe ng battery mo, automatic papalo ito sa poste, yung kuryente natin sa poste. Yan, ayok po magbanggit kung anong siya, company o ano yan. Ito po ang ginagamit po natin ngayon, makikita nyo, yan po yung solar. Yan yung solar setup natin. Makita nyo, gumagana yung pan, backup niya rito sa yan, gumagana yung natin, yung inverter na maayos po. Yan po. So, ang ginagamit lang natin ngayon dyan, yung excess hour. Kasi, puno pa rin yung ating, kasi 12.8 volts siya yung niya. Puno siya, 13.5 ang niya. Ngayon po ito, pabubuksan ko po sa inyo, pasasaksak ko po yung rep at yung aircon. Nel, saksak mo yung rep para makita natin kung ilan yung kung tataas ba yung watts nung meter. Yan po ang niyan, yan po ang silbi niyan.
para na monitor natin yung watts niya, saka yung voltage niya, saka yan nakita niyo po. Nagdagdag po siya ng load. Naging 101. Di ba? Kanina ilang ano siya. Ngayon naging 142 na. Di ba? Kanina 180 lang siya, 80 lang, ngayon 16 na. Pumataas na siya. Naging 163 watts ang ano niya. Ayan. Ngayon, pabubuksan ko po sa inyo, pabubuksan ko po yung 0.5 aircon natin. Yan, nagbukas po siya ng ilaw. Yan, nagdagdag po siya ng ilaw. Yan, nakikita niya, no? Nagdagdag siya. Ayan, nagdagdag siya. Kaya tumaas. Ganyan po, tumataas po yan. Pakipatay mo muna. Tapos, pabuksan mo yung aircon natin kay mama. Yan. Pag di po nakakaya ng battery system, dahil kasi medyo mahina pa yung ano natin, nagte 13.3 siya, pagka medyo mahina po yung ating voltahe, hanggat di bumababa po yung sa setup ng LBD, hindi po siya mag-shift sa yung ATS natin para sa poste. Makikita po natin ngayon, pag binuksan ngayon yung aircon, tataas po yung ano niyan. Paki-open ang aircon. Open. Naka-open na? O yan po, yan. Ito, open na pala nila. Yan, hindi ko naman yan. 557 watts. Tumataas pa yan. Pagka inopen niya ba yung isang electric fan pa sa kwarto? Hindi pa. Hindi pa. Yan, ibig sabihin niya, nag 600 na siya. Yan na po. Yan po. Tumataas po dyan. Makikita nyo po yung load ninyo. Yan po ang dahilan ng mga function ng mga yan. Kaya po, napakaganda rin po na ang battery gagamitin natin is mataas ang AH. So, kapag mataas ang AH, mas mahaba ang oras na gagamitin natin. Depende po do sa setup na na gusto nyo setup. Ang sa akin po kasi ngayon, ang binili ko medyo may gastos lang, pero at least may gastos man, pero magagamit mo naman siya na matagal. So, mas malaking bagay na makakabawas sa pang-araw-araw nating gamit sa bahay, yung solar. Kung hindi ka naman gumagamit pa ng aircon, so ang nagagamit mo na, halimbawa, washing machine, ref, electric fan, TV, okay lang, di ba? Yung mga matataas ang watts, hindi naman yun katulad ng aircon, mataas ang watts yan, depende kung 1 horsepower yung aircon ninyo or 1.5, depende po yun sa setup nyo. Kaya po tayo meron 10,000 watts. Ang ibig sabihin, ang kaya natin gamitin is 5,000 watts. Itong load na to. So, siguro napakalaki na yung 5 kilowatts na gagamitin. Hindi naman gano'n siguro kalaki pa natin, lalo kung hindi siya gano'ng kalakihan. So, ito po is, kaya lang po mataas ang kanya, para po, hindi po hirap inverter natin. Yung buong setup ng bahay natin, hindi po siya magti-trip, hindi po siya magbi-blink, mailaw kasi gano'n. Kasi kaya ng inverter natin siya. Yan pansin nyo, hindi ko lang alam kung naririnig nyo, umuugong na yung hindi siya umuugong, umaandar na yung pan ng inverter. Backup yan itong isa, di ba? Mas maganda. Hindi siya maalagaan natin ang inverter natin. So, maganda ang supply kahit gabi, kahit magdamag. Automatic naman siya hihinto basta nag-cut Nag-cut tong LBD natin ng 12.2, automatic na hihinto rin siya. Ang gagamitin yung sa kuryente natin sa poste. Ito po ang kanyan. Ito po. Yan. So, sa mga susunod na vlog ko po, ipakikita ko po sa inyo kung paano yung meron po tayong tinatawag na small setup na off-grid. Yung small setup po, para lang po halimbawa sa mga kababayan natin na hindi pa kayang mag-budget na medyo malaki. Halimbawa, 100 AH, kung ano yung mga gagamitin lang. Usually, MPPT, mas maganda MPPT kasi sa isang SSC, charge control, SCC. Mas maganda gamit ng MPPT. Ngayon, i-discuss ko po sa inyo yung tinatawag na off-grid na may saksakan na hindi tayo po naka-connect sa poste. Pero, usually ginagamit lang naman kasi yung mga ganon sa mga ilaw, electric fan, o TV, okay lang po yun. Yung mga ganon. So, mga 100 AH ang battery mo, lithium battery, medyo affordable na rin siya. Hindi siya ganun kalakihan. Tapos, meron yung tinatawag na 200 AH na battery,
at para kung ilang panel ang pwede mong gamitin at kung ilang ampere ang gagamitin mong MPPT. At yung gano'n rin po, yung mga breaker rin po, meron rin po yan. May mga sizes po yan. Hindi po basta-basta tayo gagamit ng breaker na hindi akma. Doon po, wala sa MPPT, hanggang po sa battery. Hanggang po doon sa MC4 natin, yung sa solar panel natin. Kasi yung wire niya, may mga wire gauge po yan, may mga number po ng wire na ating gagamitin. Depende po sa setup na gusto natin. May mga off-grid po, yung off-grid po na hindi nakakonect sa poste, sa kuryente natin. So, ang ginagawa lang nila, extension lang. Gumagawa na sila ng extension na nag-improvise sila para sa saksakan ng ilaw, ng fan, ganun po, ng TV. Okay rin po yun, maganda rin po yun. Pwede naman po yun. Ayan po, ito po yan. Ayan. Halimbawa, katulad nito, yan, no? 666 watt, 0.8 watts yung gamit ngayon. Nakabukas yung ilaw, may electric fan, mayroong aircon, may ref ang nakabukas. Yan ang nakabukas niya. Yan yung ginagamit ko ngayon. Depende po yan sa sa ginagamit ninyo. Ngayon po yung battery naman po i-discuss natin sa mga susunod. Kung ilang oras mo siya gagamitin. Di ba nabanggit ko na sa unang video ko na kung ilang oras gagamitin ang baterya. Yun. Katulad nito, 5 hours. Dahil sa kung diretso, kung halimbawa wala nang araw, ang gagamit, wala na siya, hindi yung excess na voltage niya, ang gumagamit na, ito na, battery na. Depende sa inyo sa paggamit ninyo at sa pag-alaga ninyo. Para lang po makatipid tayo mga babayan. Mahalaga po na makatipid tayo sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Ang mga babayan natin, hindi alam kung talagang kahit sa sobrang hirap ng trabaho, halos pinagkakasya ng mga kababayan natin yung mga kanilang sinasahod para sa pamilya, para sa mga anak, para makakain, makapag-aral. So, ganun din po ako, padre di pamilya rin po ako na gusto ko makatulong sa mga kababayan natin. Kaya po, ang isang hiling ko lang po sa inyo na kung mapanood nyo po yung mga video kong ina-upload, at least maging rin po kayo, maging makapalo po, i-follow nyo po ako para po sa mga susunod ko pong video, meron po ako i-discuss about 24 volts, 48 volts, meron rin po ako ituturo sa inyo kung paano po yung electric fan. Usually po, ang electric fan na ginagamit natin na motor, yung motor na natin ginagamit na AC, 65 watts yan. Yung iba 70 kapag malaki. Depende po yan sa electric fan na ginagamit nyo sa lakas ng motor. Normally, 65 watts ang electric fan. Tuturuan ko po kayo, meron po ako sa mga susunod na video ituturo kung paano natin, katulad niyan, yung electric fan ko yan ay 12 volts. Pwede po siya sa 220, pwede po siya sa 12 volts. Meron po yung adapter. Ang binibili ko pong adapter is 12 volts, 3 ampere o kaya 4 ampere. Yan po. Yung adapter na po yon, sasaksak nyo sa 220, ang labas po nun 12 volts, 3 ampere o 4 ampere. Para gumana po yung 12 volts na electric fan nyo. Malakas rin. Malakas rin pag pinakita ko sa inyo. Mamaya pakikita ko sa inyo kung gaano kalakas yung 12 volts. Tuturo ko rin po yan sa mga vlog na ipopost ko. Sana po mga kababayan, para po tayo makatulong sa mga kababayan natin na gusto rin makatipid sa pang-araw-araw na kuryente. Alam po natin na pag dumating na si Judith, is talagang mahirap na si Judith. Pag dinibisita tayo ni Judith, kailangan ihanda na natin yung pambayad. Dahil hindi po, makakat po tayo. Di po ba? So, ito po, paki-like and share na lang po yung video ko. Paki-follow na rin po kung at least ma-update ko po kayo sa mga video gagawin ko mula sa electric fan. Kung meron po kayong e-bike, meron din po akong sa iyo. Dahil meron po akong e-cargo, pakikita ko ngayon sa inyo. Bago po ako mag-off dito sa video na to, pakikita ko po sa iyo yung e-cargo ko, saka yung mga 12 volts na electric fan ko. Yan po. Tuturo ko rin po yan sa mga video na i-discuss ko. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po, pakikita ko po sa inyo yung aking 12 volts na electric fan po yan. Yan po yan. Yan po yung adapter niya. 12 volts adapter po yan. Ito rin pa yung e-cargo ko. Yan po, ako rin po ang gumagawa niyan. Ito po yung anak ko. Yan po, yan po yung yan. Tuturo ko rin po sa inyo kung meron po kayong mga e-bike, mga e-cargo. Kapag nasira yung motor, kung ano yung mga papalitan dyan,
Hindi po yung pagka nasira yung motor ng e-bike nyo, palit kagad tayo ng motor. Manap po tayo ng mga way, mga video. Katulad pag sa susunod, i-upload ko rin yan sa mga susunod na panahon. Matapos kayo sa mga solar, tuturuan ko pa kayo kung paano inaayos yung motor ng e-cargo or ng e-bike. Ano po, pati sa electric bike. Tuturuan ko rin po. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Hello guys sa susunod na video po. Peace!